Alright? Again, ngayon po umagang ito, nandun pa rin po tayo sa message series po natin ng multipliers. Okay? Ang hamon po nito is for us to continue in becoming a disciples and a disciple of Jesus Christ. Okay? At tayo ay mag-evangelize. Yun po ang hamon nito. At ito po, message po ngayong umagang ito, we are actually on the final stretch of this message series. It's a very long message series, almost 2 months. Actually, 2 months talaga. To be precise, itong message series na ito. And I think this will be the second to the last na preaching po natin dito. And I hope and I pray, marami po tayong natutunan, marami po tayong babaunin, at sana po sa bawat mensahe o bawat topic na pinag-usapan natin sa message series na ito, nahamon po tayo to share the word of the Lord at nahamon po tayo to make disciples. Alright? So ngayon po umagang ito ay allow me to share with you the word of the Lord. Okay, sa mga nandito sa panonood po sa ating streaming, ang gusto kong ibahagi po sa inyo sa salita ng Diyos, pinamagatang po natin, multipliers, maintaining momentum. Alright? Multipliers, maintaining momentum. Galatians chapter 6 verse 9. But before I share yung pong Bible verse na pag-uusapan po natin at tatalakayan po natin ngayong umagang ito, allow me to share with you a story po muna. Okay? Maikling illustration lamang po regarding maintaining momentum. Okay? Pagka pinag-usapan po natin yung pag-maintain ng momentum, alright? Meron daw po isang story ng isang bamboo farmer. Yung bamboo na tree po is famous in Asian countries, okay? Sa mga Asian countries, merong sikat na sikat po yan. Sa Pilipinas, at meron pong isang magandang lugar na pwedeng puntahan sa Japan. Meron pong parang bamboo na lugar na pwedeng puntahan, magpa-picture ka dyan. Meron daw pong isang bamboo farmer. Itong bamboo farmer na to, he is an Asian man, okay? At ang story nito, ang ginawa po niya, every day, ang ginawa po nitong farmer na ito, he actually waters yung plant. Kung titingnan niyo po yung plant na ito, okay? Kung titingnan niyo po yan, seed ito, itong bagay na ito. Hindi po yan mukhang mukhang stick o nung unang tingin ko nga dito, kala ko tipaklong eh. Di ba? Kasi kulay green, tas medyo mahaba. Yung pala, ganyan pala ang seed ng isang bamboo tree. So, ginawa ng farmer, itinanim po niya sa lupa yan, tapos araw-araw dinidiligan niya. Inaalagaan niya, dinidiligan niya, lahat ng po pwedeng pag-nurture at lahat ng po pwedeng pag-arugat dun sa tree na ito, ay ginawa po niya every single day na ginawa ng Panginoon sa buhay niya. And guess what? On the first year, okay, ng pagdidilig, pag-aalaga po niya sa seed na ito na itanim, guess what? Kung ano nangyari? Wala pong nangyari. So the following year, sabi niya, wala pa nangyari. So ginawa niya, diniligan pa rin niya, lahat na po pwedeng gawin ulit, inalagaan ulit niya, dinorture na ulit. And on the second year, hulaan niyo kung ano nangyari. Sa iba sa inyo, alam na itong illustration na ito, narinig niyo na ito. On the second year, wala pa rin nangyari. Isipin niyo, kapag ka po araw-araw kayo, ginagawa niyo yung dapat yung gawin, tapos walang nangyayari, exhaustion would come in. Frustration would kick in sa buhay po natin. So on the third year, hindi pa rin po sumuko yung bamboo farmer. Ang ginawa ng farmer, kung paano siya consistent doon sa pagdidilig niya, everyday, paglalagay niya ng pataba, everyday, pag-aalaga niya doon sa halaman, everyday, lahat na po pwedeng gawin. Sabi ng mga mag-halaman, kausapin mo din daw. So napagkakamalang na rin siya may sometimes, kasi kinakausap niya. Diba? Lumago ka na, please. Diba? On the third year na ginawa niya, guess what? Ano nangyari? Wala pa din. Malamang sa pagkakataong ito, sa pangatlong taon, malamang tatamarin ka na. Wala naman atang buhay ito. Wala tayong gagawin ito. Pababayaan ko na to. Hindi ko na gagawin ito. I would remember, bago ituloy yung story, pag third year na tayo, okay? Meron po akong binili na, tuwa-tuwa po ako, pupunta kami ng Tagaytay pag may couples retreat. Kasi sa may bandang Mahogany Market, okay? Meron po diyang bentahan ng mga halaman. Bumili ako ng halaman. Orange na puno. Okay? So ganito na siya kataas nung binili ko siya. Ilang taon ko na po, okay? Ilang taon na po namin dinidiligan, ilang taon na po namin lahat ng pupo ng mga pwedeng pumuputon, inilagay na namin doon.
Ang kulang na lang, pati pupo namin lagay doon para mamuhay. Kaso baka maging toxic, mamatay. Hindi po siya namumuhay. At hindi po nagkakaroon ng bunga. Until siguro kung doon nagkakamali, on the 7th year, namunga siya isang beses lang. Nagmuli orange, tapos biglang nawala. Hindi ko alam kung ano nangyari, mukhang kinain ata ng pusa. Basta nawala siya. And up to now, ganun pa rin po siya. Ganito lang kalaki yung puno ng orange, hindi pa rin po siya namumunga. Gusto ko na siyang putulin. Bakit? Feeling ko sagabal na siya eh. Kasi wala naman nagiging bunga. Okay, going back to the story. On the 3rd year, wala pa rin nangyari sa tinatanim niya. So, coming na yung pang 4th year, ginagawa niya, diniligan pa rin niya, inalagaan pa rin niya, araw-araw pa rin. Ginawa niya yung dapat niyang gawin para ito ay mamunga. And on the 4th year, guess what? Ano nangyari? May sumibol. Kapiranggot. Diba? Kakapiranggot lang yung sumibol. So sa kanya, nagbukang, mayroong konting pag-asa. Okay? Merong konting improvement. Isipin nyo, that was on the 4th year ng pagdidilig, pagdonurture at pag-aalaga na dito. And on the 5th year, something incredible happens. Alam nyo kung anong nangyari? In just 6 weeks, okay, of nurturing at pagdidilig, ang nangyari dun sa puno, after 6 weeks, tumaas siya ng 80 feet. Ganun kataas kung ano yung nakikita na dyan. Bigla na lang out from 6 weeks alone. Biglang umangat. But here's the question. The question here is this. Did it grow in 6 weeks or in 5 years? Paano ba siya lumago? Sa 6 weeks ba siya lumago? O doon sa 5 years sa pag-aalaga? The truth is, because of the consistent care of the bamboo farmer, yun po ang naging dahilan, yung pag-overtime niya, yung consistent na pag-nurture niya, yung consistent na pag-water niya, yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng 80-footer na bamboo. At hanggang ngayon, ginagawa pa rin po niya iyon. Pastor, ano pong kinalaman ng illustration na yan, ng story na yan, when we are talking about being a multiplier or multipliers, yung ano pong kinalaman ng illustration sa evangelism, ano kinalaman ng illustration na ito when it comes to discipleship? Kung titignan po natin, in evangelism and in discipleship, we feel the same way too. Maraming mga pagkakataon, kapag ka nagsishare tayo ng gospel, nire-reject po yung tao yung gospel. Di ba? I would remember kahapon po, yung mga young people po natin, meron sila activity. Hindi po sila nag-fellowship dito sa Lordman Church. Lumabas po sila, nag-amazing grace sila. And one of the challenge na ginawa po nila, on the way to Circuit Makati, is to share tracts. Magbigay ng gospel tracts sa tao. So, ang nangyari, sabi ko, for security reasons, binuntutan ko po yung mga young people. Sa likod ako, habang namimigay sila, habang naglalakad sila hanggang dun sa Circuit Makati. And may mga nanotice po ako, may mga inaabot sila ng gospel tracts, tinatanggap. May mga sinishare ng gospel, tinatanggap. Pero may mga iba po, nagbibigay ng gospel tracts, nire-reject. Ayaw namin ng ganyan. Diba? Ikaw ba, bibigyan ka ng gospel tracts sa isang bata na magkatali silang dalawa. Nakita na ba kayo ganun? Para kayo nakaposas. So, again, may mga rejection tayo may experience dito. Ganun sa evangelism and discipleship. We feel the same way. We feel rejected. We felt like walang nangyayari. May mga dinidisciple tayo, tinuturuan tayo, feeling natin walang nagiging improvement. Diba? On the 1st year, diba? Walang nangyayari. So okay lang. On the 2nd year, wala pa rin nangyayari. On the 3rd year, wala pa rin. Frustration would kick in. Tama ba itong ginagawa ko? Kalooban pa ni Lord yung ginagawa ko? On the 4th year, wala pa rin. Minsan nga, hindi lang 5 years eh. Minsan nga, more than 5 years pa. Hindi po ba? Pero kung titingnan po natin, if we keep on sowing, patuloy tayo magtanim. Katulad po ng Galatians chapter 6. The context of Galatians chapter 6 is what we sow, we reap. If we sow sparingly, we will reap sparingly. Hindi po ito pag pinag-uusapan sa pagbibigay alone sa church. Pinag-uusapan po ito in the aspect of evangelism, sharing the gospel truth of Jesus Christ, and discipling people. Di ba?
Kung marami po tayong isoso, marami po tayong itatanim, marami din po tayong posibleng anihin. So if we keep on sowing, if we keep on speaking the word of truth and the gospel truth of Jesus Christ, if we keep serving the Lord, listen to this, harvest will come. Tandaan po natin, if we keep modeling Christ likeness in our life, ipakita po natin sa mga dinidisciple po natin ito. If we keep on mentoring, if we keep on teaching people, if we keep on mobilizing ourselves and our people, organizing and preparing ourselves to become a disciples of Jesus Christ, tandaan po natin, harvest will come. Wala pong sino mang church na nagsimula na ang dami na po nila agad. Bibihira ka po makakakita ng ganun po kagad yung church. Pero tandaan po natin, it is a continuous effort of becoming models of Christ-likeness. It is a continuous effort of being a mentor ng pagtuturo, paggabay, pagpapatnubay. Continuous na process po ito ng pag-mobilize, pag-prepare para po maka-experience po tayo ng harvest. Hindi po pag nagtanim tayo ngayon, kinabukasan may harvest ka na. Hindi porket nagtanim ka ng palay ngayon, kinabukasan, may palay ka na, nasa-kusakong palay ka na. Hindi porket nagtanim ka ng mangga ngayon, bukas may mangga ka na mamumunga. Hindi po ganun yun. There is always a season for everything. Tandaan po natin, para po sa mga negosyante na naririto, kung gusto po natin mas lumago yung business po natin, tinuturo ng Panginoon, we keep on sending proposals. Kung gusto tayo magkaroon ng maraming kliyente sa ating mga negosyo, kahit na parang feeling mo, wala namang output padala mo ng proposal, wala nang bumabalik, just keep on sending proposals. Diba? Rather than not sending proposal at all. Diba? If you sow sparingly, marami kang itinanim, marami kang aanihin. Hindi ba? Ganun din po. Katulad din po sa mga tao nag-a-apply ng trabaho, sa mga young people natin, graduate na ng kolehiyo. Sakto. After ng graduation, summer na to. Ito yung mga season na nag-a-apply ng trabaho, yung mga young professionals po natin. Anong ginagawa natin? Pupunta sa mga company, marireject ka, hindi ka qualified, kahit college graduate ka na, hindi ka pa rin qualified, hinahanapan ka pa rin ng experience, but keep on sending resume. Keep on sending curriculum vitae mo para sa mga companies. Bakit? Kasi yun ang dahilan, yun ang paraan na po pwedeng gamitin ng Panginoon para may makakita at makapansin sa'yo. Rather than sabihin mo, wag na lang ako padala ng resume, hayaan mo na lang. Diba? Kaya pag marami din po mga young people, nga. Diba? Ganon din po sa mga tao naghahanap ng partner, yung katuwang sa buhay. Continue praying. Huwag ka susuko. Huwag kang bibitaw. Panalangin ka lang ng panalangin. Same here. If you keep on sowing, if you keep on speaking, if you keep on serving the Lord, harvest will truly come. Ito po, ipag-uusapan po natin Bible verse. Galatians chapter 6 verse 9. Open your Bibles with me. Okay, nasa New Testament po yan. Allow me to read it to you. Just follow me with your eyes as I read the passage to you. Ang sabi po diyan, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Sabi diyan, if we faint not. Ulitin ko po Galatians chapter 6 verse 9. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Napakagandang pangako po ng Panginoon. Sadali po tayo manalangin. Panginoon naming dakilang Diyos, marami pong salamat sa mensaheng ipinagdalo mo sa amin ngayong umagang ito. At habang ito ay pag-aaralan, pag-uusapan namin ngayon, dalangin po namin na maliwanag po namin maintindihan yung mensahe at yung prinsipyong mong gusto po namin matutunan upang ito ay makatulong sa aming pang-personal na pamumuhay, lalo tingin Panginoon sa aming pananampalataya sa iyo. Na magdulot po ito ng kalaguan, patuloy hamunin ng iyong salita, to continue in sharing the gospel, continue in making disciples, Panginoon, because you've commanded us, Panginoon, to do that. Panginoon, as we study your word, samahan niyo po kami ngayong umaga ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon po umaga ito, the main goal, okay? Ang pinaka-main goal po ng pag-uusapan po natin noong topic nitong multipliers, maintaining momentum, okay, is about staying consistent in evangelism and staying consistent in discipleship. Mahalaga po yung momentum. Okay? Pag momentum, ito po yung nagdidikta kung ikaw ba ay nagpapatuloy pa. Diba?
ikaw ba, sa basketball, sa mga naglalaro ng basketball, okay, mahalaga yung momentum. At ang mahalaga sa basketball, tinuturo mga coach, maganda na kayong team ang nagtuturo o ikaw nagdidictate ng momentum. Ibig sabihin, ikaw nagdidikta ng speed, ikaw yung nagdidikta ng points, ikaw nagdidikta ng galaw. Mahalaga yung momentum. Ganun din po sa discipleship. Mahalaga po yung momentum because momentum is about consistency. Okay? Yung momentum po, hindi po ito yung basta sumusubo ka lang. Tuloy-tuloy ka kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may rejection, tuloy-tuloy pa rin po tayo. At ang gusto ng Panginoon sa atin is not for us to gain momentum lang. Okay? There's a difference between gaining momentum and maintaining momentum. May pagkakaiba po yun. Gaining momentum, okay, ibig sabihin, nakuha mo yung speed, nakuha mo yung rapport, nakuha mo yung dapat na galaw. Ibig sabihin, okay, nagkakaroon ka ng consistent. Pero yung maintaining po yung momentum, hindi po kasi nasusukat ang bagay sa speed lang. Para pong mga marathoners yan, yung mga tumatakbo ng marathon, okay? Yung mga tumatakbo po ng marathon, meron po sila tinatawag dyan sa mga nagja-jogging. Yeah, may mga nag-jogging pa dito? Yung mga nag-fun run dito? Walang nag-fun run? Running lang. Kasi yung running hindi fun sa iba eh. Sa akin hindi fun eh. Sa bigat nung to, sinubukan na yung mag-running. Sumakit yung tuhod namin eh. Yung nagra-running, sige. Yung tumatakbo, asa kamay? Yan. Ito, may mga tumatakbo din. Brother Erwin, si Pastor PJ, si Lolo Berto. Meron pong tinatawag na pacing sa jogging. Okay? Meron iba, pag nag-jogging, brisk walking lang. Kunyari, mga elderly na natin, hindi sila po pwedeng tumakbo ng mabilis. Bakit? Delikado sa puso nila eh. Alright? So, ang ginagawa ng iba, okay, brisk walking lang. Hanggang sa ano nangyari? Parang, kaya na nung katawan ko yung brisk walking medyo tatakbo ko ng konti, mag-adjust ako ng konti. Hanggang sa eventually, ang ginagawa, nakakatakbo ka na, nakakapag-sprint ka na. Dati, tinatakbo mo, 100 meters lang, lawit na dila mo. Diba? Dahil ginagawa mo siya for 3 to 6 months, pag tumatakbo na 100 meters, kahit na nag-sprint ka dyan, parang bitin na sa'yo. Ang ginagawa mo, nagto-200 meters ka na. Ang tawag doon, you are gaining momentum. Tama? Nakapag-gain ka na ng momentum. Yung maintaining momentum is this. Ito yung ginagawa noong mga marathoners. Hindi sila tatakbo kagad. Lahat, pag nakita kayo ng mga nagmamarathon, hindi sila tumatakbo kagad ng mabilis. Ang ginagawa nila, kinukuha nila yung momentum. Kinukuha nila yung tamang pacing. Bakit? Pag nakuha nila yung tamang pacing nila, yung tamang heartbeat ng pintig ng puso nila na hindi sila maka-cardiac arrest, okay, ay tatakbo sila ng tamang pacing. Bakit? Kasi kailangan ma-maintain nila yung speed, ma-maintain nila yung strength, ma-maintain nila yung agility nila hanggang sa patapos nila yung finish line. Kasi marami pong iba, nakuha yung momentum, ang bilis. Diba? Pero, pagdating ng 300 meters, tirik yung, diba? Tatakbuhin mo, 5 kilometers. Hindi po pwedeng ganun. Ganun din po sa evangelism and discipleship. Hindi po ibig sabihin, porkit kinakampaign natin, let's disciple, let's evangelize. Pag kinakampaign sa church, everybody wants to be participant of that campaign. Natutuwa po tayo, mga young people, mga adults natin, lumalabas, kahit sa init ng panahon, nag-share ng tracts, nag-share ng gospel, nakakatuwa pong makita na yung pong mga members po natin, nung nagka-campaign po tayo dito, may mga nagpupunta po mga Bible study group, may nagpupunta po ng mga small groups, may mga nag-iisip na magpunta ng mga small groups sa kanilang offices, sa kanilang eskwelahan na pinag-aaralan, sa mga kaibigan nila. Pero hindi po yun ang sukatan na gusto ng Panginoon sa atin. After gaining momentum, the Lord wants us to maintain that momentum. Kasi marami pong iba, ang bilis, akala ko yung pabilisan. Hindi po pabilisan ito. Kasi marami pong nagpabilis, nung hindi umabot sa finish line, sabi niya, wala, talo ko. Sabi ng Panginoon, you will reap a harvest. Paano ma-reap yung harvest kung hindi mag-gain yung momentum? Bakit? People who gain momentum and doesn't maintain that momentum, ang nangyayari sa kanya, nag-quit. Diba? Para mga nagpamarathon, napagod.
Di ba, nakapag-marathon na ba kayo dito sa may, yung MOA area? Diyan maraming marathon di ba? Ang daming distractions dyan. Una, nakakapagod tumakbo. Ang nakaka-encourage lang, marami kang kasama. Pero habang tumatakbo ka dyan, may mga kang kumakalembang. Di ba? Ice cream. Hinto ka. Di ba? Takbo ka na 100 meters. May nagbebenta. Ang daming distractions. Ganun po sa buhay ng mananampalataya. Hindi po tayo tinuturuan ng Panginoon na basta mag-gain lang ng momentum. Ang gusto ng Panginoon hanggang finish line, yung momentum natin ay naandun pa rin. Bakit? Ang gusto ng Panginoon is for us to be consistent in what we do. Diba? Sa mga negosyante na naririto, ang gusto ng mga tao na kumukuha ng produkto mo o servisyo mo, yung consistency ng ganda ng produkto mo. Diba? Kapag hindi naging consistent yan, magkukwit sa'yo yan. Pag nagbebenta ka ng pagkain, yung pagkain mo, ang sarap sa una. Habang tumatagal, pasama ng pasama yung lasa. Maniwala ka, you will lose a client. Bakit? Wala nag-gain ka ng momentum, minarket mo, ang galing ka agad Pero pagkatapos i-market, pag-check ng consistency nung niluluto mo, ano nangyari? Tatakot ka na. Ayaw mo nang kumain. I would remember yung mga eat all you can. Diba? Yung kulay green, ayaw mo sabihin kasi wala namang ano yan. Yung kulay green, naalala niyo yun? Grabe, ang dami pumupunta doon. Bakit? Kasi yung peksyo nila, ang laki. Diba? Baka kasampung kanin ka na, diba? Kita pa lang, yung nakakain mo. Sa laki. Pero nung binili siya ng isang company, binayad siya na nangyari sa kanya. Lumiit yung chicken. Kahit na only rice pa. Anong nangyari? Nawala yung consistency. Ganun din po sa church. When we evangelize, we don't evangelize because the pastor is campaigning for it. We don't disciple only because the pastor is actually campaigning. Discipleship, ang gusto ng Panginoon, mag-maintain tayo. Ibig sabihin, may it be part of our culture to share the gospel and to make disciples of Jesus Christ. Ngayon, tatlong bagay po ang gusto pong matutunan. Paano po natin ma-maintain yung momentum natin? Tatlong bagay lamang po na makikita po natin. Una, persevere in planting. Ano po sabi ng Galatians chapter 6, verse 7 to 8, okay? Verse 10 po dito. Persevere in planting. Whatsoever a man soweth, ang sabi ito, that shall he also reap. Kung ano ang itinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Ano pong ibig sabihin po nito? Hindi po pwedeng magtanim ka ng santol, pero mangga ang aanihin mo. So, ganoon din po dito, whatsoever a man soweth, that shall he reap. Ang gusto ng Panginoon, tinuturo ng Panginoon sa atin is for us to keep on going. Even though there are challenges, even though there will be frustrations, even though there will be rejections, tandaan po natin, and even there is no output, wag po tayong mag-quit. We are to persevere. Yung pong ibig sabihin nito. At ang ibig sabihin ng persevere in planting, in the aspect of evangelism and discipleship, ito po ay dapat ginagawa natin act of sowing seeds. Pagtatanim. Remember the parable of the seeds? Meron pong ibang seed babagsak sa mabatong lugar. Meron pong mga seed na pag ihinihagis mo, babagsak sa matinig na lugar. At meron mga seed na babagsak doon po sa good soil. At yung mga bumabagsak sa good soil, yan po yung pagka-kinukultivate, inaalagaan, ninonurture. Anong ginagawa? Lumalago po yan. Kaya po ang sabi ng Panginoon, just keep on sowing because harvest will come. Ganun din po, maganda pong matutunan po natin ito. The consistency and the perseverance in planting. Pagtatanim lang, invest ka lang na invest. Just share the gospel, share the good news, make disciples. And tandaan po natin, the work of many, the work may seem slow and unrewarded. Tatandaan po natin, but every seed matters. Ulitin ko po the work may seem slow and unrewarded, but every seed matters. Mahalaga po yun. Yung pong pagtatanim po natin na magandang balita sa puso ng mga tao, minsan po akala natin parang walang mangyayari. No? Sino po dito may mga small groups? Taas po kamay. May mga small groups, may mga Bible study groups.
O kaya, member kayo ng isang small group, o may Bible study room kayo sa bahay. Taas po kamay. Yan. Parang wala ah. Isang buwan, 2 buwan na tayo nag-preaching nito ah. Okay? O nahihiya lang yung iba magtaas. Okay? Tandaan po natin, itong aspect ito, pagtitinan po natin, parang feeling natin ang rewarding. Kapag ka po kayo nag-host ng Bible study group sa bahay, o nag-host po tayo ng small group sa bahay, ano po ang pinaka-main goal? Is it para kayo po ay magkita-kita lang, magsama-sama lang? No. The primary goal of putting up small groups, una, is to share the gospel of Christ. Ibahagi magandang balita para kung sakasakali yung mga kaibigan mo na hindi mo maimbita sa church, yung mga kaibigan mo o kamag-anak mo o mahal mo sa buhay na gusto mo makakilala sa Panginoon para kung sakasakali man, di ba, kunin sila ng Panginoon, kunin tayo ng Panginoon, may kasiguruhan tayo ng sa langit tayo pupunta. So talaga, pwede ba natin masigurado? Of course! Sabi ng Bible, liwanag po ang pangako ng Bible po yan eh. Ipinangako po ng Panginoon yan na sa lahat ng taong mananampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan kasama niya sa langit na bayan. Yung po ang dahilan eh. Pero pag inimbita mo, ibuksan mo bahay mo, nagpamarienda ka pa, pero yung naglilid ng small group kapag kasinare yung gospel, it seems like unrewarding. Lalo tigit pag nakita mo hindi tumanggap sa Panginoon. Iba sa inyo, nag-host ng mga Bible study groups o small groups or growth group outside. Minsan nag-i-invest ka ng pera, at least pangkapi man lang, may pangkapi kayo. O iba sa inyo, gumagawa ng effort, nagdi-deviate kayo ng konting time o nag-aalat kayo ng konting time para makapag-disciple. Then yung dinidisciple mo, parang walang improvement. Hindi nagbabago o hindi mo nakikitaan ng pagbabago sa buhay niya. Hindi mo nakikitaan ng transformation. Pero sabi ng Panginoon, keep on planting seed. Huwag po kayong ihinto sa pagtatanim. I would remember, meron sa atin, within the church, meron po dito ng mga nag-disciple. Sabi niya, Pastor, nawawala na po ako ng gana. Ano po bang gagawin ko dito? Parang wala po silang nagiging pagbabago. At the same time, sabi niya, ay kumusta ba ang growth nila? Hindi ko nga po mag-reach yung growth nila eh. Nakakapagod na po. Mahigit 1 taon na po silang ini-small group. Higit sa naman Bible study. From time to time, may invite sa church, tapos biglang aalis sa church. Mawawala. As ang dami na nagiging reason. Sabi na, anong gagawin po natin, Pastor? Bitawan ko na po ba ito? Sabi ko, gawin natin. Tingnan natin kasi sabi ng Bible. Maliwanag kasi sabi ng Galatians chapter 6 verse 9. Di ba sabi doon, do not be weary in well-doing. In Tagalog, huwag po tayo manghihinawa sa paggawa ng mabuti. Patuloy lang po natin ang ipatuloy po ito. At katulad ng Galatians chapter 6 verse 7, whatsoever a man soweth, a man shall also reap. Di ba? Gawa ka lang ng gawa ng mabuti. Just share the gospel. Consistently share the gospel to your friend. Pastor, araw-araw nire-reject po niya ako. Di ba? Keep on planting seed. Nakakadalawang taon na po ako. Keep on planting the seed of the word of the Lord sa puso niya. 3 taon. Ganun pa rin, 4 na taon. Yung farmer nga, 5 taon eh. Pero after ng 5 taon, ang nangyari ng pagdidilig, pag-aalaga, pagpapatubay, pag-nurture dun sa seed na ito, ano nangyari? Within 5 years, on the 5th year, lumago yung puno na yon. Hindi mo alam, baka the moment you will quit at hindi ka na maging consistent, yung nagdahilan para hindi na siya talaga makarinig na salita ng Diyos. Baka maging huli na ang lahat. So tayo may pagkakataon to share the gospel and to make disciples, persevere in planting. Pangalawa po, mabilis lang po ito. Pangalawa, hindi lang po persevere in planting. Ang gusto po ng Panginoon, matutunan po natin as we maintain momentum dito sa campaign po na ito. Yung campaign na tayo ay kinumisyon ng Panginoon in sharing the gospel and making disciples is for us to persist through pressure. Ano po yung sabihin ng persist? Pag sinabi pong persist, ang ibig sabihin po niyan is to continue to exist. Ibig sabihin, continue to last and continue to endure. Diba? Kahit po may pressure, kahit po may pagsubok, kahit po may mga trials, the Lord is challenging us to continue through pressure. Kaya sabi ng Bible, Galatians 6:9, hindi tayo aalis sa verse na ito, do not be weary in well-doing. Huwag kang manghihinawa sa paggawa ng mabuti. Ang tigas ng ulo na tinuturuan mo, huwag kang magsasawa na magturo.
Ang tigas ng ulo ng anak mo na mini-mentor mo, huwag kang magsasawa sa pagtuturo. Diba? Ang tigas ng ulo ng dinidisciple mo, sinasabi mo yung salita ng Diyos ng tama, ayaw pa rin yung sumunod, huwag kang susuko. Continue to exist, and continue to last, and continue to endure that hardship. Dahil ang pangako ng Panginoon ay harvest will come. Hindi mo po nangako niyan eh. Ang nangako po niyan Panginoon. And as we explain this in the aspect of evangelism and discipleship in the church, weariness will kick in. Extreme tiredness will kick in. Fatigue will kick in. Diba? Subukan niyo kung lumabas tayo ngayon. Sabihin natin, mag-share tayo ng gospel, mabigay tayo ng gospel tract sa kainitan ng tanghali, 10 o'clock hanggang 12 o'clock. Tapos habang namimigay ka, hindi pa tinatanggap yung pinamimigay mong tracts. Mapapagod ka talaga eh. Iisipin mo, gumastos ka na, napagod ka na, napawisan ka na, di ba? Nireject ka pa, di ba? Weariness will be felt, di ba? Manghihinawa ka ng loob eh. Mapapagod ka eh. Manghihinawa ka. Bakit? Ang katotohanan, kaya po itinuro ng Panginoon to, kasi naintindihan ng Panginoon that weariness is real. Discouragement is real. Rejection is real. At lalo tigit, spiritual fatigue is real. Totoo po yan. Sino po dito, nung una kayo mananampalataya, ang init nyo, gusto nyo araw-araw nasa church. Kahit sarado church, gusto mo pumasok ka. Pasin nyo pag-camp, youth camp, o kaya adult camp, o family camp, na malapit na meron tayo ulit. Pagkatapos ng camp, lahat ng young people nasa church eh. Pag-uwi galing sa camp, pinapa-uwi mo na, ayaw pa umuwi eh. Di ba? Pagdating ng linggo, mas maaga pa doon sa pastor. Pero habang lumalaang ng panahon, nagiging weary, napapagod. Di ba? Nadi-discourage, nafe-feel yung rejection, nakakaramdam ng spiritual fatigue. Bakit? Totoo po yun eh. Yun ang ginagamit ng kaaway, tinetempt tayo ng kaaway, napapagod ka. Mabubuhay ka rin naman nang wala yan. Mabubuhay ka naman nang wala ng salita ng Diyos eh. Mabubuhay ka nang wala ang Diyos sa buhay mo. Hindi ba yan po ang ginawa ng kaaway, ng Diablo kay Eva at Adan? Ang sinabi nila kay Eva, di ba? Huwag ka mag-alala, kaya ayaw pakain ng Panginoon sa iyong prutas sa pagkakala mabuti mo sama. Dahil pag kinain mo yan, mas magiging magaling ka sa Kanya. Kaya ayaw pakain ng Diyos sa iyan, prutas na yan. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon na mas maging magaling ka sa Kanya. Napapagod po tayo. Mapagod, panghihinaan, madi-discourage. Pero sabi ng pangako ng Panginoon at ang hamon ng Panginoon, persist through pressure. Maintindihan natin, for us to stay spiritually refreshed. Through what? Through prayers. Diba? Pinanghihinaan ka, ma-refresh ka sa pamamagitan ng panalangin. Kapag ka isang tao, atleta, at nag-workout, para ma-refresh siya, dapat umiinom ng tubig yan. Para ma-refresh yan, umiinom yan ng malamig. Para ma-refresh yan, nagpapahid ng towel na basayan. Para ma-refresh, ma-strengthen ulit. Ganun din po tayo. Kapag tayo ay nagiging weary, kapag po tayo ay nakaka-experience ng tiredness, ng fatigue, specifically when it comes to sharing the gospel in making disciples, refresh mo din sarili mo sa pamamagitan ng panalangin. Pray. Ask your fellow believers in Christ, can you pray for me? Look for an accountability partner. Alam mo, nangihina ako eh. Kasi yung di-disciple ko, tagal ko ng di-disciple, ganito pa rin, wala pa rin nangyayari. Yung sinisira ko ng gospel, yung lola ko, yung lolo ko, yung nanay ko, yung tatay ko, ini-invite ko sa church, sinisira ko ng gospel, lagi nire-reject. And I'm spiritually down dahil sa mga experiences na rejection na ito. Look for an accountability na mananalangin para sa iyo. And spend and devote your time doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Rely on God's strength, not your own. Bakit po? Kasi kung sarili nating kalakasan, nauubos yan. Tama ba? Pag tayo umasa sa sarili nating kalakasan, sa sariling abilidad, sa sariling kakayanan, maniwala po kayo sa hindi, mauubos yan. Pag salitay niyo po ako sa likuran ng pulpit ito ng 1 hour, pagkatapos po ito, nakaupo na ako sa tabi, hilahod na ako eh. Pagod na ako eh. Sarili kong kalakasan, nauubos. Sarili po natin pasensya, nauubos.
Sarili po natin pera, nauubos. Yung biyaya po natin, nauubos. Yung lakas natin, nauubos. Pero kapag ka po inasahan po natin yung lakas ng Panginoon, kakayanan ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, yun po ay hindi nauubos. Persist through pressure. The only way we could persist through pressures of this world when it comes to our issues of life and even in evangelism and discipleship, makita po natin na Panginoon ang inasahan mo. Kapag ka Panginoon inasahan po natin, hindi po nauubos ang lakas at biyaya ng Panginoon. Kaya po marami mga mananampalataya sumusuko. Marami mga mananampalataya nagbabackslide kasi po inasahan po natin sarili lang natin. Kasi kapag po tayo inaasahan natin ng Panginoon pong kalakasan, ulitin ko po, hindi po nauubos. At ang pinakapanghuli at ang pinakamaganda sa message na ito, ayaw mo makita, this is my favorite point in this message, is not only about the challenge for us to persevere in the planting, sa pagtatanim ng magandang balita, pagtatanim ng seed sa puso ng mga sa buhay, sa mga kaibigan natin. Hindi lamang po yung pong paalala ng Panginoon for us to stand sa mga pressure ng mundong ito, for us to persist in the pressure ng mundong ito, for us to continue being existent sa pressure ng mundong ito. Kung hindi yung pinakamaganda dito, yung sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, the last part of it, for in due, sabi ito Andres, in due season, we shall reap. If we faint not, prepare for the payoff. Ang pinakamaganda, yung payoff. Sa mga nagtatrabaho po dito, ang pinakamagandang panahon ay yung 15 at saka yung 30. Tama? Yung 15 at saka 30. Yung iba, agis at saka 20. Depende kasi. Bakit pa sa ano meron doon? Kasi yung mga middle at yung middle of the month at yung end of the month, yan po ang payoff day. Ibig sabihin, yung pinagpagalan mo for 2 weeks, aanihin mo. Magkakaroon ka ng sahod. Yung iba nga sa atin, hindi pa sinasahod, iniisip mo na kung saan mo gagasin. Di ba? Yung din po maganda po sa mananampalataya. Kung iisipin po natin, kung patuloy tayong nag-persevere sa pagkatanim, patuloy tayo nag-share ng gospel sa mahal natin sa buhay, sa kaibigan, katrabaho, classmate po natin. If we persist, naging consistent tayo even in times of pressure, tandaan po natin, ngayon pa lang, pinasabi na ng Panginoon, prepare for the payoff. Bakit? Ipinangako na po ng Panginoon yan. Hindi po araw-araw panahon ng pagtatanim at pag-aalaga. Magkakaroon din po ng panahon ng pag-ani. Di ba? Sa mga farmers, yan ang pinaka-inaabangan. Yung panahon ng pag-ani. Kasi kapag umani ka, yun ang dahilan para magkaroon ka ng kita. Sa ating mga mananampalataya, yung pagpapagal natin, yung ilang taon natin pagpapagal na pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon, yung matagal na panahon natin sa biyaya ni Lord, na tayo ay nag-i-exist as a church to share the gospel to people around us, sa mga kaibigan, kabarkada po natin, o kung sino man ang binabahagian natin, kahit na may rejection, kahit na may pressure, kahit na feeling mo unrewarding, o sabihin natin, wala kang nakikitang output, i-prepare mo na ang sarili mo, kasi ang pangako ng Panginoon, in due season, if you harvest, you will reap. Kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Ang masakit sa isang church, kapag po ang church, na natili po tayo narito sa apat na corner ng church na ito, doing nothing, sitting here, attending the church service, listening, pero hindi mo ginagampanan yung plano ng Panginoon sa buhay mo, ang mangyayari po sa atin, this would be a dying church. And nobody wants that. But if this church would continue to do the Great Commission of Christ, listen to this, my fellow believers in Christ, payoff will come. Dadating ang pag-ani natin. In due season, we shall reap if we faint not. At ang pinakamaganda, when it comes to sowing and reaping, balik po tayo sa prinsipyo ng unang bahagi ng Galatians. If you sow sparingly, you will reap sparingly. Kapag nagtanim ka ng madami, posibleng marami kang aanihin. Pag konti ang itinanim mo, sigurado konti din ang aanihin mo. Kapag ikaw consistent ka sa pagtatanim, pag-share, pag-disciple, marami kang aanihin eventually. God's timing is always perfect.
Our ways is different from His ways, nor our plans is different from God's plans. Even His timing kung paano magpala, the harvest will come in the perfect season na dapat at karapat-dapat po tayo maka-experience ito. The harvest will come not necessarily when we expect it, okay? But when He ordains it. Tandaan po natin, ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon, hindi po darating yan base sa ating timeline. Ang biyaya ng Panginoon, dadating yan kapag niloob ng Panginoon. Amen? Kaya po tayo mga nananalangin, ganun din po. Kung may pinapanalangin ka, pirawin muna tayo sa evangelism and discipleship. Kung may pinapanalangin ka, huwag kang susuko agad. Huwag kang bibitaw agad. Bakit? Because in due season, ha-harvestin mo yan. Huwag kang bibitaw. Keep showing up, keep reaching out, and keep investing in lives. Trust the Lord. Because the Lord is the Lord of the harvest. Tandaan po natin. Trust the Lord of the harvest for result. Yun ang tinuturo ng Panginoon sa atin. And as I end, makita po natin itong thought na ito. Success in God's kingdom is not measured by speed. Okay? But by steadfastness. Keep sowing. Your harvest is on the way. Basahin nga po natin ulit. Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Begin. Success in God's kingdom by speed, but by keep sowing. Your harvest is on the way. Yung pong success ng isang church, yung paglago ng isang church, hindi po yan nababase sa bilis kung paano kayo dumami. Yan po ay nababase doon sa mga tao kung nananatili ka kahit may pressure. Nananatili ka bang matapat kahit na may pagsubok? Nananatili ka bang nag-share kahit na nire-reject ka? Nananatili ka bang patuloy na nagdi-disciple kahit lahat na mga i-invite mo ayaw pumunta sa invitation mo? Consistency in evangelism, consistency in discipleship is not easy. Hindi po madali iyon. Kaya nga po tayo ay ginabayan ng Panginoon. Persevere in planting. Persist through pressure because the Lord knew it's not easy and the journey wouldn't be easy. But tandaan po natin, there is an eternal significance dito. Bakit? Kasi itinatanim mo, hindi temporal yan. Yung itinatanim mo magandang balita sa puso ng mga tao, hindi po pan-temporary lamang ang outcome yan. It is eternal. Like the bamboo farmer na illustration na ginamit natin kanina. We may not see anything for a long time or for a very long period of time. Parang feeling natin walang output. But don't we ever give up. Keep planting. Keep pouring. Keep praying. Because one day, as the Lord willeth, you will look back and see that your labor in the Lord is not in vain. Yung mga bagay na ginawa mo, yung mga bagay na ginawa mong pagpapagal para sa Panginoon, hindi po iyon walang kwenta sa harapan ng Panginoon. The Lord knows what we are doing. The Lord knows the desires of our heart. The Lord knows what we want. The Lord knows what we desire. And if the Lord sees, hindi lamang yung speed natin, kundi yung consistency, yung commitment natin sa evangelism and discipleship, the Lord will reward us. The Lord's reward will be with us. Let me end with this. Sana po maging encouragement po sa atin to. IBC Manila, I know this story of mine when it comes to IBC Manila have been heard in the pulpit for a very long period of time. Many times I've shared this. But I would like to reiterate this story because this story reminded me of how faithful the Lord is sa IBC Manila. Kahit po sa mga narinito, na mga bago natin, mga members sa church natin, I would remember, this church is an old church. Matanda na po itong church na ito. The church of IBC Manila suffered a lot of persecutions, troubles, testings. Okay? And I would remember, nung nagka-problema ang church na ito, as the culture of IBC, lahat po ng pastoral staff iniikutan para ma-empower yung church.
ma-maintain yung church, mag-survive yung church. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. And that is because this is the work of the Lord. This is not work of a person, but it is the work of the Lord. So ginawa po namin, iniimutan po namin to. And one of those pastoral staff na umiikot po sa IBC Manila, sa mga matatanda lang po sa IBC Manila, ako po yun. I would remember, pupunta po kami sa church, doon pa po sa lumang church po natin sa may tapat ng Obi Montessori. I would remember, wala kami sasakyan, magko-commute kami, pupunta kami doon. Ang liit ng church. Siguro yung church, kung susukatin ko, yung worship hall mismo, bilang kayo ng 4 hectares, 1, 2, 3, 4, hanggang doon kay Miko. Ganyan lang yung church. Kalaki. Ito lang, kasi maliit lang. Kahoy yung church. Tapos ang punta namin doon, several times, bibisita kami, buong pamilya, kasama ko po sila. Pag preach ako, uulan. Pag umuulan, akala ko may baptism. Bakit? Tumutuloy yung bubong. Tapos ang ginagawa ko, habang nag-preach ako, binuhok ko yung pulpit. Literally, kinakanta ko yung pulpit. Kasi pag matutuluan yung laptop ko, hindi yun na nakaka-discourage doon. Ang pinaka-nakaka-discourage doon is that when we will go there, mahugulat ako. Ilan tayo? Sa mga nakakanda ko ito. Ilan mo? 11. Guess what? Kasama pa po kami noon. Ako, si Ate Joyce, si Cassandra, si Kuya Doy. 4. So ilan po yun sa IBC Manila during that time? Do the math. Deduct 11 by 4. Ilan yun? Ilan po? Iba sa nila, yun yung pinupuntahan niya. 7 plus 4, 11. Kaya mahalaga sa akin yung 7-11 eh. And while I'm preaching, sabi ko, oh my goodness. Nakaka-distract eh. I'm not looking at the person. Kasi hindi na po tayo tumitingin kung gaano karami miyembro eh. Ang nakaka-discourage po that what happened? Bakit ito lang tayo? Ang tagal na ng church nag-i-exist. Bakit ito lang? May mga iba, hindi natanggap yung pressure, umalis na. Marami hindi na naging faithful, umalis na. Marami na trouble, umalis na rin. Ang daming umalis. I even want to preach, and after I preach, gusto ko na rin umalis. When I'm preaching, I would remember this. I'm so discouraged. And while I'm preaching the word of the Lord, sabi ko, Lord, nakaka-discourage to. While preaching, I'm praying. Lord, paki-encourage naman po ako. Kasi ano sasabihin ko sa mga tao ito, kung ako nagsasalita, tagapaghayag ng salita niyo po, i-discourage. And then the Lord reminded me of this. Sabi ng Panginoon, nasa likod din ako ng pulpit, I'm preaching. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, nakalimutan mo na ba? Na ang mga disciples, ilan? Ilan po disciples ng Panginoon? Ilan po? 12 po ba? Technically po, 11 lang. Kasi si Judas, nag-Judas eh. Di ba? So 11. During the resurrection period, and during the ascension of the Lord Jesus Christ, 11 na lang po yung disciples eh. Di ba? Guess what? Out of those 11 faithful disciples of Jesus Christ, who became faithful to Him, who became faithful in doing the Great Commission, sharing the gospel, and making disciples. A person whose name is Dennis Orahay heard the word of the Lord. The gospel was preached throughout generation. Churches all over the world was birthed. Out of 11 faithful believers and followers of Jesus Christ. Sabi ko, wow. 11, no? Tapos, there was a point, sabi ni Pastor James, then sakit ka ng camp. Sige po, kinakabahan na ako. Pagkakit ko ng camp. Kasi bibihira ko patawag ang pastor natin ng ganun-ganon. Kung hindi importante. So, dalawa lang yan. It's either may kaso o may bibigay siyang task sa importante na hindi pwede sa tawag lang. At gusto niya makita kami. Pagkakit ko ng camp, sabi ni Pastor James, Dens, hindi ko na papaligoy-ligoyin pa. Somebody has to stand up for Manila. Tayuan mo bilang pastor.
sabi ko kay Pastor James, Pastor, talaga po, ako, Pastor, huling preach ko po doon, 11 lang ang tao eh. Kasama mo kami pamilya eh. Sabi ko, Pastor, suggest tayo. Ay ko, Pastor, suggestion na lang po, Pastor. Okay lang po ba? Okay? Dalhin ko po yung mga miyembro lang muna sa IBC main. I-empower natin sila doon. Pero hindi ko po bibitawan. Magpupatuloy po ako ng Bible study, house to house, hanggang sa mga establish po yung IBC Manila. Sabi ni Pastor James, no, tayuan mo. Sabi ko, Pastor, out of those 11 people na faithful na nakakaroon, sabi natin 7 na lang, hindi pa muna kami kasama. Diba? Paano mo masusustain yung need ng Panginoon, yung gawain? Sabi ni Pastor James, it is not the people who provides for the work of the Lord. It is God. So, pasag ako, di ba? Ay ko, oo nga, tama po, Pastor. Pero Pastor, mas maganda mo yung balik ka sa IBC. Tayuan mo, Dens. Tayuan ko? Sige po. Pasunurin po ako eh. Mukha lang po akong suwahil. Pero masunurin ako. Tinayan ko po yung church. Every Sunday, prayer meeting. Wednesday, pupunta po kami doon. Magpe-prayer meeting kami. Bit-bit namin yung mga anak namin. Tapos yung kasama ko pagka nagdala ng gamit, yung parang ayaw ng uwi. Yung may mga maletang dala. Dala namin yung stroller ni Cassandra, si Doy. Tapos pag uuwi kami ng bahay, aatin ng prayer meeting. Pastor BJ, Pastor Christian, ako, at baby, at Imelda, tsaka dalawang young people. Diba? Tapos uuwi kami, magka-taxi kami, ang layo na bahay po namin, di ba Pasig? Para kaming taxi, ayaw kami tanggapin. Pag sinabi namin yung lugar namin, ay hindi mo pwede. Tatapusin ko yung prayer meeting na bago mag alas 8, makakauwi kami ng bahay alas 11. Kung minsan uuulan pa, talaga naman Lord. Ano na gawin natin? Sabi ng Panginoon, continue. You persevere. Patuloy ka lang. Huwag kang bibitaw. Ay ko Lord, una, paano po kami hindi bibitaw? Hirap na hirap din po kasi sa sasakyan. Sabi ng Panginoon, you sow, you continue sowing and you will reap. Unang binigay sa amin, binigyan kami ng Panginoon ng maliit na kotse. Maliit lang. It was an encouragement for us. Patuloy lang. Sabi ng member, ganito pa lang po kalit ng church, di ba? Ito lang kalit yun. Tapos kahoy. As a year passed, nag-improve, naging 27. Umaattend. Sabi ko, praises, yung mga 27 ang umaattend. Di ba? Tapos, by faith, meron pong isang wall doon na divider, tapos yung likod po ng room, tapos kusina. I would remember one preaching, I punched that wall. Sino nakakaalala na? Sabi ko po sa inyo, babasagin natin itong wall na to. Bakit? Kaya hindi tayo lumalago, kaya hindi tayo dumadami, kasi maliit ang container. Diba? Kung ang baso mo maliit, ganun lang kaliit ang may lalaman mo dyan. Pero kapag ang lagyayan mo ng tubig ay pitchel, kapitchel din ng tubig. So I would remember one first fruit Sunday, the following first fruit, the following year, after first fruit Sunday, i-renovate yung church, binasag po natin yun. The story, tumami po tayo pa unti-unti. And up to this very point in time, kaya po tayo naririto ngayon is because of the faithfulness of the people. It is not about gaining momentum. It is about maintaining momentum. Evangelism and discipleship shouldn't be a campaign. It should be a culture. Ulitin ko po yung pag-evangelize, yung pag-disciple, it shouldn't be a campaign. Hindi siya marketing campaign lang. It should be part of the system. It should be part of the culture. Again, the Lord is challenging us not to gain momentum, but to maintain the momentum. Basahin ko po ulit yung thought. Pakibalik ko yun, Doy. Ang sabi doon, sa pinaka-thought na to, success in God's kingdom is not measured by speed.
It is measured by steadfastness. Keep on sowing. Keep on evangelizing. Keep on discipling. Why? Because your harvest is on the way. I hope and I pray that everybody would be here kapag ipinadala ng Panginoon yung harvest. Are you excited for the harvest? Excited ba kayo na makita one Sunday, na makita ng Panginoon kalooban niya na pagpalain tayo, na itong church na ito ay punuin ng Panginoon ng mga kaluluwa na nakikinig ng salita niya at willing na lumago sa pananampalataya. That there would be Sunday, one Sunday, na kailangan mag-worship service tayo, na bukas ang pinto dahil hanggang labas na ando ng mga tao susunod sa Panginoon. There would be one Sunday na hindi nakapwede tayo ng isang service na lang ng isang Sunday. Kailangan din maging 3 o 2 o 3 services tayo kasi the church cannot accommodate one service alone. Yung makina one Sunday, kailangan natin mag-usap ulit as a church at sabihin natin, mga kapatid, kailangan na po natin lumipat ang mas malaki pa ng lugar kasi hindi na po tayo fit dito. Everybody wants that. Kaya sabi ng Panginoon, maintain your momentum. Keep on planting. Persevere in planting. Persist in trouble. Even there is pressure. At ang pinakahuli, prepare for God's harvest. Are you prepared for God's harvest? A person who is prepared for God's harvest, sabihin natin, is persistent in planting. Persistent in pressure. Tumayo po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, maraming pong salamat sa biyaya ng iyong salita, sa hamon mo sa amin ngayong umagang ito, na hindi lang, Panginoon, kami mag-share ng gospel, mag-disciple, dahil, Panginoon, ito ay ginawang campaign o dahil itinuro sa pulpito. Kundi, Panginoon, yung mga natutunan, Panginoon, sa likuran ng pulpitong ito, yung mga mensahe na ituro mo sa amin, how to become multipliers, Panginoon. Isa puso, isa buhay po namin. Because what you want from us is for us not to gain momentum, but for us, after gaining momentum, would maintain that momentum. Because in your kingdom, Lord God, is not about speed. You measure, Panginoon, the success in the church, not about speed, but steadfastness, Panginoon. Lord, may we become steadfast. May we be persistent, Panginoon, in times of pressure, in times of rejection, when we are sharing the gospel, when we are putting small groups, Panginoon. If we are inviting people to the church, may mga rejection, may mga troubles, Panginoon. But Lord, allow us to be faithful in doing the Great Commission. And Lord, ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po kami, Panginoon, because we know you are preparing our hearts, you are preparing this church for your harvest, Lord God. Patuloy mo kaming gamitin to be salt and light of this world, Panginoon. Again, we thank you for your wonderful and abundant blessing of your word. This mighty name we pray. Amen.